Welcome back mga bossing, ipagpatuloy na agad natin ang Global Freeze Tagalog sa mga hindi subscribe ay mag-subscribe na kayo dahil malaking tulong ito sa paglago ng ating munting channel. Nagkaroon na naman ng commotion sa lower cabin. Gayunpaman, ang tatlong magkakapatid na Ludahay ay nagdala ng dalawang malalaking balde ng bigas pabalik sa cabin na may mga ngiti sa kanilang mga mukha at bumalik sa kanilang mga higaan. May iba pang tao sa cabin. Nang makita si Ludahay at ang iba pa na nagmumonopolyo ng napakaraming pagkain, ang ilang mga tao ay humirit na nagpahayag ng kanilang paghamak sa mga bandido. Ang ilang mga tao ay lumulunok ng kanilang laway at ang kanilang gutom ay nagtulak sa kanila na sumugod at kumagat ng pagkain. Gayunpaman, naroon pa rin ang napakatulis na toothbrush sa kamay ng tatlong magkakapatid at tumutulo pa rin ang dugo mula sa toothbrush ni Ludahay. Ito ay nagpatahimik sa mga taong iyon. Mahirap talagang agawin ang pagkain sa kanilang mga kamay. Ang iba ay walang lakas ng loob. Tumingin si Ludahay sa kanila at alam niya kung ano ang iniisip ng mga taong ito. Paulit-ulit siyang umisi. Kahapon, siya ay nanindigan para sa iba, ngunit nabugbog ng husto na halos mamatay. Noong panahong iyon, hindi pa niya nakita ang pansamantalang mga kapitbahay na ito na tumutulong sa kanya. Ngayon syempre, hindi siya magbibigay ng pagkain sa mga taong ito. Pinulot ni Ludahay ang toothbrush, inilagay sa kanyang dila at dinilaan. Dumaloy ang iskarlata na dugo sa patong ng dila at saka dumula sa dulo ng kanyang dila. Kakaiba at duguan ang itsura nito, kinikilig ang mga tao. Lao Huang, halika at kumain ng sabay-sabay. Tumingin si Ludahay sa mangingisdang si Huang Dacheng sa hindi kalayuan at nagkusa na kumustahin siya. Matapos silang bugbugin ni Zagu at ng iba pa kahapon, si Huang Dacheng ang kinaladkad sila pabalik sa cabin. Nakita ito ni Huang Dacheng at nagmamadaling naglakad, kung gayon ay hindi ako magiging magalang. Pinalamanan ni Ludahay si Huang Dacheng ng puting mukha na steamed bun. Umupo si Huang Dacheng sa gilid ng kama at sinimulang kainin ito. Bagamat mayroon lamang mga steamed buns, sinigang na may ginutay-gutay na berdeng paminta at patatas para sa tanghalian, mas masarap ang lasa nito kaysa sa abalon at ulang. Unti-unting umungol ang sikmura ng ibang tao sa cabin. Hindi sila nakakain ng maayos kahapon at mas malala pa ngayon na kulang ang kalahati ng pagkain. Maraming tao sa cabin ang walang nahuli na nagpalungkot sa kanila. Ang dalawang mangingisdang katabi niya ay kaibigan ni Huang Dacheng at kakilala rin nila si Ludahay at ang iba pa. Nagkatinginan sila, gumawa ng desisyon at magkasamang pumunta sa Ludahay. Kuya Lu, pwede mo ba kaming bigyan ng pagkain? Susundan ka namin simula ngayon. Itinaas ni Ludahay ang kanyang ulo at tiningnan ang mga nakakabigay puri ng ngiti sa kanilang mga mukha. Walang sabi-sabi, naglabas siya ng 4 na umuusok na puting harina mula sa rice bucket at nilagyan ng 2 sa bawat kamay. Then we'll be our own people from now on, halika, sabay na tayong kumain. Tuwang-tuwa ang dalawa at matapos silang magpasalamat ng todo-todo, nagtipon-tipon sila sa paligid ng balde ng bigas at nilamon ang pagkain. Sa pamarisan ng dalawang tao, ang ibang mga tao sa cabin ay nagsimulang dahan-dahang magtipon dito. Ludahay, tingnan mo, maaari mo ba kaming bigyan ng pagkain? Sabi ng isang negosyanteng nasa edad 60s na may kulay abong buhok. Humph! Napakunot ang sulok ng bibig ni Ludahay, at malamig siyang tumingin sa kanya at sinabing, sino ka sa tingin mo? Karapat-dapat kang kainin ang pagkain ko. Ano ang magagawa mo? Kaya mo bang lumaban kung hilingin kong lumaban ka? Nandyan ka para manood kapag ako ay binubugbog. Teka, ngayon gusto kong lumapit at humingi ng pagkain, nananaginip ka ba? Nanginginig ang matandang negosyante, ngunit nang may sasabihin pa sana siya, nakita niya ang nakamamatay na mga mata ni Ludahay. Bigla siyang natakot para magsalita pa at nagtago sa likod niya sa takot. Ngunit mayroon ding mga matapang. Maraming kabataan ang napakatalino. Nakita nila ang ginawa ng dalawang kaibigan ni Huang Dacheng. Kaya dumating din sila sa Ludahay. Kuya Lu, gusto ka naming sundan sa hinaharap. Ang mga taong ito ay matagal nang nagkakasundo kay Ludahay at alam nila ang lahat tungkol sa kanila. Sumulyap si Ludahay sa kanila, naglakas loob ba kayong lumaban? Desididong sinabi ng dalawa. Humph! Ibinasura ito ni Ludahay. Ang dalawang taong ito ay ang pangalawang henerasyon ng mga mayayaman. Sila ay napakatalino at madaling sumang-ayon. Sa katunayan, pagdating sa pagtatrabaho ng mga tao, hindi nila alam kung ano ang gagawin.
Ngunit hindi sila inilantad ni Ludahay. Sa halip, binato niya ng steamed bun ang bawat isa sa kanila at pinayagan silang pumunta at kumain ng sabay. Sa ganitong paraan, unti-unti, 7 o 8 nasa hustong gulang na lalaki sa kabin ang nagtipon at sumama sa pangkat ni Ludahay. Ito ang gusto ni Ludahay. Ang iba ay maaaring magnanakaw at magnakaw ng pagkain gamit ang kanilang mga kamao, kaya maaari niyang gawin ang parehong. Karamihan sa mga tao sa kabin ay mga walang kwentang tupa pa rin. Hindi ba't isang kahihiyan para sa kanya na maging isang asong tupa sa halip na isang lobo? Hindi nagtagal, sa pamamagitan ng pamamaraang ito, mabilis na tumaas ang bilang ng mga tao sa ilalim ni Ludahay. Dahan-dahan, 2 nang nabuo sa kabin. Ang isa ay isang stowaway gang na pinamumunuan ni Zaku, at ang isa ay isang mangingisda gang na pinamumunuan ni Ludahay. Sinasabi nila na sila ay mga gang, ngunit sila ay talagang 2 grupo ng mga refugee na araw-araw ay nag-isip para sa pagkain at inumin. Ang iba naman, ang mga hindi sumali sa 2 koponan na ito ay nakakakuha lamang ng ilang natira kapag kumakain, at kahit na walang makain. At alam ba ng mga tao sa itaas ang lahat ng ito? Siyempre alam nila. Pero wala silang pakialam. Sinabi lang ni Zhang Yi kay Lao Tian na kung ang mga taong iyon ay mangangahas na palalain ang mga bagay, direktang gagamit sila ng firepower upang linisin ang lupa. So, paano tayo makakagawa ng malaking kaguluhan? Tanong ni Lao Tian. Kaswal na tumawa si Zhang Yi at sinabing, napakalaking bagay kung ito ang magpapatulog sa akin. Naunawaan kaagad ni Lao Tian. Ang mga salita ni Zhang Yi ay isang biro, ngunit nangangahulugan din ito na wala siyang pakialam sa mga tao sa ilalim ng kabin. Sa madaling salita, si Lao Tian ay maaaring gumawa ng kanyang sariling paghuhusga, at si Zhang Yi ay walang pakialam kung ang mga taong iyon ay patay o buhay. Tungkol naman kina Zhu Yongke at Sun Nuanzi, ano ang ginagawa nitong 2 mabait na dalaga, mga anghel na maihahambing sa Birheng Maria? Pinahirapan sila hanggang mamatay ni Tommy. Dahil sa kanilang kapabayaan, nagkaroon ng lagnat at impeksyon sa balat si Tommy. Pagkatapos humingi ng opinyon ni Zhang Yi, binigyan ni Zukir ng gamot ang bata. Ngunit ang tanging paraan upang maalis ang ganitong uri ng problema ay para kay Zhu Yongke at Sun Nuanzi na pangalagaan sila ng mas maingat sa hinaharap at hindi na muling gumawa ng parehong pagkakamali. Ang 2 sa kanila ay pinag-aralan ni Zukir at nakaramdam ng labis na pagkakasala. Pero at the same time, nakaramdam ako ng pagod. Anak, anong problema? Parehong babae ang nagdesisyon ng halos magkasabay na hindi na sila magkakaanak. Ngunit hindi nila maalis ang bigat sa pagpili ng susunod na hakbang, kaya kailangan pa rin nilang ipagpatuloy ang pag-aalaga sa kanilang mga anak. Kung tungkol sa sitwasyon sa ilalim na kabin, wala silang oras upang bigyang pansin ito. Hindi nila alam na dahil sa kanilang ginawa ay nagkaroon ng malaking bilang ng mga nasawi sa ilalim na kabin na humantong sa isang malagim na trahedya. Mabilis na lumipas ang 3 araw. Sa dagat, ang kaunting oras ay wala. Naglalakad lang si Zhang Yi sa bangka araw-araw, binibigyang pansin kung may mga palatandaan ng mga hayop sa dagat sa malapit. Ang natitirang oras ay nasa silid siya, nag-aaral ng kaligrapya kasama si Zukir. Ngunit sa ilalim na kabin, bawat minuto at bawat segundo ay nakamamatay na pagdurusa para sa maraming tao. Ang pagtatatag ng grupo ay humantong sa mabilis na pagkasira ng kapaligiran ng pamumuhay sa ilalim na kabin. Noong una, kulang na lang ang pagkain para sa lahat, at hindi sapat ang makakain namin araw-araw, pero at least nakakatustos kami. Nang maglaon, nang maghiwalay sila, hindi na napigilan ng lahat ang kanilang sarili, at nagsimulang gumamit ng dahas para mangagaw ng pagkain. Ito ay natural na humahantong sa survival of the fittest. Ang mga matatandang tao, kababaihan na may kaunting pisikal na lakas, at mas maliliit na bata ang unang naalis sa grupong ito ng mga tao. May mga taong pumunta pa ng 3 araw nang hindi nakakakuha ng anumang pagkain. Kinokontrol ng mga gang ng mga stowaway at mangingisda ang karamihan sa pagkain. Gayunpaman, mayroon pa ring malinaw na linya sa pagitan nila. Ang mga tao sa stowaway gang ay hindi nagtitiwala sa mga tagalabas at nananatili sa kanilang sariling grupo. Ngunit aktibong nagre-recruit ng mga bagong miyembro si Pei. Hanggat sa tingin niya ay sapat na ang puwersa at magagamit sa pakikipaglaban, sisipsipin niya ito sa kanyang barkada. Dahan-dahan, ang kanyang mga tauhan ay nagsimulang lumampas sa mga stowaway gang. Nagbigay din ito kay Zaku ng isang tiyak na pakiramdam ng krisis.
Ang pinakakinatatakutan niya ay sa ilalim ng kabin, nagkakaisa ang mga tao ng Huaxu. Kaya binago niya ang kanyang estilo ng paglalaro at nagpasya na subukan ang mga taong tulad ni Ludahay. Sa ika-4 na araw, oras na para mamigay muli ng mga pagkain. Si Zaku at ang iba ay nagpadala lamang ng ilang lalaki upang mangolekta ng pagkain sa pagkakataong ito. Ang pinuno ay ang Muay Thai fighter na si Yamat, na sinundan ng 2 kabataang lalaki. Pinagtitinginan sila ng mga tao sa ibang mga kabin sa mga siwang ng mga pinto. May mga taong ilang araw nang nagugutom, haggard ang mukha, dilaw ang balat, at maging ang mga mata ay kumikinang na berde. Ngunit nang dumating ang 2 sa pagkain, hindi na nila inalis ang pinakamagandang 2 balde ng pagkain gaya ng dati. Si Yamat ay nagsalita ng napakahirap na Britanya at hiniling sa kanyang 2 nakababatang kapatid na bantayan ang pagkain at huwag hayaang may lumapit. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa kabin kung saan naroon ang gang ng mga mangingisda. Hinarang ng mga taga-fisherman's gang ang pinto at tinitigan siya ng masama. Sumigaw si Yamat, "Tawagan mo ang boss mo para lumabas, gusto siyang makita ni Zaku." Sa silid, pagkatapos marinig ito ni Ludahay, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. "Mukhang hindi maganda si Rongi, gusto mo lang akong makita." Pinigilan siya ni Ludahay, "Arong, huwag palaging pabigla-bigla." Umupo siya sa kama, tumingin kay Yamat, biglang umiti at nagsabi, "Sabihin mo kay Zaku na pupunta ako doon mamaya. Pagkatapos ay bilisan mo." Nang matapos magsalita si Yamat ay tumalikod na ito at umalis, ngunit binantayan ng 2 nakababatang kapatid ang pagkain at hindi pinayagang may makalapit. Ang saloobing ito ay biglang naging sanhi ng pagkabalisa ng maraming tao. Anong ibig nilang sabihin? Hindi nila tayo papayagang kumain. This is a show of authority. Talaga bang itutulak nila ang lahat sa gilid? Maging ang pinakaduwag na tao ay magagalit dahil sa kawalan ng pag-asa sa harap ng buhay at kamatayan. Inilabas ni Ludahay ang matalas na toothbrush mula sa ilalim ng kama, at pagkatapos ay palihim na isinuot ito sa kanyang manggas. Ang iba mula sa gang ng mga mangingisda ay nagtipon-tipon, "Kuya Dahay, tiyak na may masamang intensyon ang Zaku na yon. Hindi ka makakapunta doon. At ang pinakamasama, kailangan nating makipag-away sa kanila." Hindi nagsalita si Ludahay. Paanong hindi pa rin niya alam ang fighting power ng mga tao sa paligid niya? Paanong hindi pa rin niya alam ang fighting power ng mga tao sa paligid niya? Sumigaw sila ng malakas, ngunit kapag nagsimula na ang laban, karamihan sa kanila ay matatakot na luluhod at humingi ng awa. Si Zaku ay isang tunay na miyembro ng gang, at mayroon siyang ilang napakahusay na karakter sa ilalim ng kanyang utos. Kung tayo ay mag-head-to-head, ang pag-asa lamang sa ilan sa kanila ay tiyak na hindi sapat. Okay lang. Kakausapin ko siya at tignan ko kung ano ang gusto niya. Lumabas si Ludahay sa karamihan, at natural na sumunod sa kanya ang iba. Ngayong narito na si Ludahay, maaari na silang magtipon at kumain ng buo. Kung may mangyari kay Ludahay, maaaring kailanganin nilang bumalik sa dati nilang estado na walang sapat na pagkain. Kaya natural, kailangan nilang sundan si Ludahay ngayon, ayaw nilang may mangyari sa kanya. Isang malaking grupo ng mga tao ang dumating sa kabin ng Stowaway Gang. Nang makita ng mga Stowaways ang eksenang ito, agad nilang hinarangan ang pinto. Sinabi ni Zagu na si Ludahay lang ang papayagang pumasok mag-isa. Nang marinig ito ni Rongi at ng iba pa, agad silang nabalisa. Kung papasok si Ludahay, siya ay mag-isa at haharap sa isang gang ng higit sa 20 Stowaways. Sandali lang para patayin siya. This can't be done. What are your intentions? Tinuro ni Rongi ang taong iyon at galit na sumigaw. Itinaas ni Ludahay ang kanyang kamay nang hindi sumasang-ayon, "Uy, okay lang. Dahil gusto akong makita ni Zagu, mag-isa na lang akong pupunta doon. Don't worry, hindi nila ako tatantanan." Sa kaibuturan ng mga mata ni Ludahay, nagkaroon ng dark tide na umaagos. Sinabi ito ni Ludahay, kaya natural na hindi madali para sa iba na pigilan siya. Binuksan ng gatekeeper ang pinto at hinayaang pumasok si Ludahay mag-isa. Pagkatapos ay isinara ang pinto sa isang click. Pagpasok pa lang ni Ludahay sa pinto, bago pa niya makita ng malinaw ang nangyayari sa loob, may sumipa ng malakas sa kanyang mga paa. Napaluhod ang buong tao na may pop sound. Lumapit ang 2 malalaking kamay, hinawakan ang kanyang buhok, ginupit ang kanyang mga kamay sa likod, at inipit siya sa lupa. Dumugo ang ilong ni Ludahay dahil sa malakas na pagtama sa lupa.
Ngunit nagpumiglas siya at sumigaw, hindi mo ako mapapatay, hindi mo ako mapapatay. Zaku, kung magpapasama ka, wala kang magandang resulta. Hindi ka ba talaga natatakot sa mga taong nasa itaas? Sa kabin, nakaupo si Zaku sa isang bench, napapaligiran ng kanyang mga nakababatang kapatid. Malamig niyang nilingon ang mangingisdang Tan na nasa harapan niya, na parang leon na nakatingin sa biktima nito. Tumayo si Zagu mula sa stool, pagkatapos ay tinanggal ang sinturon sa kanyang pantalon, lumapit kay Ludahay, at itinali ang kanyang leeg gamit ang sinturon. Pagkatapos ay humigpit ang sinturon, hinila siya sa lupa. Hindi nagtagal ay nahulog si Ludahay sa dilema ng inis, at ang kanyang ekspresyon sa mukha ay namula dahil sa kasikipan, mabangis at nakakatakot. Hindi, ayoko. Nagbingi-bingihan si Zaku at kinaladkad siya pabalik-balik sa lupa ng mahabang panahon. Nang malapit nang mamatay si Ludahay sa wakas ay bumitaw na siya. Ubo. Iginala ni Ludahay ang kanyang mga mata at naubo ng husto. Tinitigan siya ni Zagu at malamig na sinabi, ikaw, naging limelight ka kamakailan. Sa dinami-daming tao sa paligid mo, balak mo bang su? Ang ekspresyon ni Zagu ay tila isang ngiti ngunit hindi isang ngiti. Tumingin siya kay Ludahay na may intensyong pumatay. Kung hindi lang binanggit ni Ludahay si Zhang Yi at ang iba pa, talagang balak niyang patayin ang tinik na ito ngayon. Pigilan ang iyong gang na sirain ng taong ito sa hinaharap. Ubo. We just want to live. Zaku, the food is completely enough para mabuhay tayong dalawa. Sapat na ang makakain ko araw-araw, kaya hindi mo na kailangang labanan. Kahit sino man ito, ang pagpapanatili ng status quo ay ang pinakamagandang bagay na dapat gawin. Kahit patayin mo ako, may magpapakitang iba. Haha, kaya walang kwenta kung patayin mo ako. Sa kabaligtaran, ang pag-iingat sa akin at pakikipagtulungan sa iyo ang higit na kapakipakinabang sa iyo. Pinikit ni Zagu ang kanyang mga mata, nag-aalangan kung papatayin si Ludahay o hindi. Ngunit tulad ng sinabi ni Ludahay. Ngayon, sila na ang mga boss sa ilalim na kabin na ito at may sapat na pagkain. Hindi na kailangang kumuha ng mga hindi kinakailangang panganib. Ngunit nang magsimula ang pagpatay, naakit nito ang atensyon ng mga nakatataas. Kahit ang kapitan na naggangalang Zhang ay walang pakialam sa buhay at kamatayan ng mga taong nasa ilalim. Ngunit sa huling pagsusuri, mayroon siyang mas malapit na kaugnayan sa mga taong ito ng Huaxu. Kung may alitan sa pagitan ng dalawang gang, pinatay ng Stowaway gang ang mga Huaxu. Kahit na ito ay dahil lamang sa mga pagsasaalang-alang ng tao, ito ay halos maliwanag kung sino ang kanyang lilingon. Kapag ang mga tao ay walang-wala, wala silang dapat ikabahala. Ngunit pagkatapos kumain ng buong pagkain, hindi ganoon kadaling ipagsapalaran ang buhay ng isang tao. Tinitigan ni Zagu si Ludahay, cooperation. It's interesting. Halika at sabihin sa akin kung paano mo planong makipagtulungan. Huminga ng malalim si Ludahay na nahihirapang pakalmahin ang sarili. Mula ngayon, ang dalawang grupo na natin ang mamamahala sa pamamahagi ng pagkain dito sa ibabang kabin. Prioridad mo at susunod tayo. Hanggat tayo ay nagkakaisa, ang iba ay hindi makakaalon. Sa oras na yon, lahat ay makakakain at makakainom na ng maayos. Hindi ba mas mabuti na ngayon kaysa maging maingat sa isa't isa? Upang maalis ang mga pagdududa ni Zagu, nagpatuloy si Ludahay, nandito tayong lahat para kumain, sino ang gustong ipagsapalaran ang kanyang buhay? Tinitigan ni Zagu ang mga mata ni Ludahay. Katahimikan. Hindi siya tumugon sa mungkahi ni Ludahay. Ang ganitong uri ng katahimikan ay nagdudulot ng malaking pressure sa mga tao. Mabilis din ang tibok ng puso ni Ludahay. Ngunit kailangan niyang makapasa sa antas na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, binuksan ang pinto ng kabin at lumabas si Ludahay sa silid na may kalmadong ekspresyon. Mabilis na nagtipon si Narongi, Yugang at iba pa at nakitang may mga sugat sa mukha si Ludahay at mabilis na tinanong siya kung okay lang siya. Ayos lang ako. Tapos na ang level na ito. Lahat, bumalik. Nakahinga ng maluwag ang lahat sa oras na ito. Sa ibang mga kabin, ang mga nanonood ng kaguluhan ay nakaramdam ng labis na pagkabigo. Lahat sila ay sabik na hayaan si Ludahay at ang kanyang grupo na makipaglaban hanggang kamatayan sa mga stowaways. Mas mabuti kung mamatay silang lahat. Sa ganitong paraan, mawawala ang mga taong nang-aapi sa kanila at magkakaroon ng sapat na pagkain. Nang dumaan si Ludahay sa ibang mga kabin, natural niyang nakikita ang mga ekspresyon ng mga taong iyon.
Nahulaan niya kung ano ang iniisip ng mga taong ito, at hindi niya maiwasang magkaroon ng sarkastikong pagngisi sa mga labi. Pagkabalik, sinabi ni Ludahay kina Ronglei at Yugang, alam ko na ang mga taong iyon ay hindi nangahas na hawakan ako. Hindi sila kapos sa pagkain at inumin ngayon, at ang pinakakinatatakutan nila ay ang mamatay sila. Nakikita ko na si Kapitan Zhang ay may kanya-kanyang prinsipyo. Hanggat hindi siya naghahanap ng kamatayan, hindi siya makikialam sa ating mga gawain. Ngunit kung sinuman ang humawak sa kanyang ilalim at magdulot ng kaguluhan sa kanya, papatayin niya tayo na parang manok. Same. Walang lakas ng loob si Zagu na pumatay ng tao dito. Isang tao ang masayang nagsabi, ang ganda ngayon. Hanggat namumuhay tayo kasuwato ng mga stowaway na yon, hindi na tayo mag-aalala tungkol sa pagkain at inumin. Malamig na sinulyapan siya ni. Sila ay binugbog ni Zaku at ng iba pa noong araw na iyon at muntik na silang bugbugin hanggang mamatay. Hinding-hindi nila malilimutan ang sama ng loob na ito. Ginugol nila ang kanilang buong buhay sa pagpatay ng mga isda sa dagat, at ang kanilang mga puso ay matagal nang mas malamig kaysa sa mga kutsilyong ginamit upang patayin sila. Sa sumunod na 2 araw, ang relasyon ng mga stowaways at ng mangingisdagang ay napaka-harmony gaya ng ipinangako. Ang mga stowaways ay binigyan ng unang prioridad sa pagpili ng pagkain, habang ang mangingisdagang ay kumuha lamang ng 2 bahagi mamaya. Ngunit ito ay nagpapahirap sa pagkain para sa mga nagugutom na pasahero sa ibang mga kabin. Alam ng Diyos kung paano sila nakaligtas sa 2 araw na ito. Ang iba ay hindi kumain ng kahit isang butil ng kanin sa loob ng 3 araw. Ang pakikibaka at kawalan ng pag-asa ay nagiging sanhi ng ilang mga tao na hindi na makayanan ito. Pinigilan ng ilang tao ang takot sa kan. Isang grupo ng mga tao ang nagtipon-tipon sa labas ng Ludahay at sa kanilang kabin, lumuhod sa lupa at nagmamakaawa. Ngumisi si Ludahay at nagtanong, bakit hindi ka magmakaawa sa mga sikmura na yon sa halip na pumunta dito para magmakaawa sa akin? Nagkatinginan ng ilang tao at nagsabing, kababayan tayo, at tagalabas sila. Umiti si Ludahay, kaya mas madaling mabuli ang mga kababayan, di ba? Bigla niyang itinuro ang mga taong iyon at nagbago ang kanyang ekspresyon, ikaw ay isang grupo ng mga duwag. Kung wala kang lakas ng loob na maging agresibo sa kanila, lumuhod ka lang at magmakaawa sa akin. Pero huli na ang lahat. Hindi ako nakikiramay sa'yo. Umalis ka na dito. Nag-utos si Ludahay at agad na lumapit ang isang grupo ng mga tulisan para itaboy siya. Iniyakan ng grupo ng mga tao ang kanilang mga ama at ina dahil wala silang sapat na pagkain. Sila ay binugbog ng husto at ang kanilang dugo ay umagos sa buong sahig. Nang makita ito ng mga tao sa ibang mga kabin, lahat sila ay galit na galit. Galit na galit sila kay Ludahay. Sa kaibahan, si Zaku at ang iba pa ang mga pasimuno at hindi nila ito labis na kinasusuklaman. Dahil binubuli sila ng mga tagalabas, akala nila natural lang. Ngunit si Ludahay ay mula sa bansang Huaksu tulad nila, kaya naisip nila na si Ludahay ay isang hamak at isang hayop. Nakalimutan na siguro ng mga taong ito na noong nasa bansa sila, karamihan sa mga sari-saring tao na nakatagpo nila ay mga kababayan nila. At karamihan sa yaman sa sariling mga kamay ay nakuha sa pamamagitan ng pagpiga at panlilinlang sa kanilang mga kababayan. Nakakatawa lang isipin ang tungkol sa blood ties ngayon. Ang bahaging ito ng stowaway cabin. Nang makita ni Zagu si Ludahay na hinayaan ng mga tao na bugbugin ang kanyang mga kababayan, isang mapang-uyam na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Mahilig lang silang mag-away sa pugad, mag-away tayo, mag-away tayo. Ang mas malalim na salungatan sa pagitan ni Ludahay at ng mga tao sa iba pang mga kabin, mas magaan ang pakiramdam ni Zaku. Sa ganitong paraan, hindi gaanong banta sa kanila ang gang ng mga mangingisda. Nang gabing iyon, ang kabin ni Ludahay ay itim, na may ilang liwanag na sumisikat sa mga portholes, na nagpapahirap na makita ang totoong tao. Malabo lang, maraming tao ang nagkukumpulan sa kabin. Sa gitna ng ilang kama, may 7 o 8 tao na nakaupo sa lupa. Ang mga taong ito ay mga kinatawan mula sa bawat kabin. Nakaupo din sa gitna ang 3 magkakapatid na si Ludahay. Sinulyapan ni Ludahay ang mukha na hindi malinaw na nakikita ng lahat, at ang isang pares ng masasamang mata ay naglabas ng nakakatakot na nakamamatay na aura. Kumusta ang mga kabin mo ngayon? Napakababa ng boses ni Ludahay. Ngunit pagkatapos niyang itanong ito, ang iba ay hindi na nakatiis at nagsimulang magreklamo.
Kuya Lu, ang mga tao sa aming kabin ay namatay sa gutom. May ilang mga babae na isang hakbang na lang ang layo mula sa Panginoon ng impyerno. Kung magpapatuloy ito, hindi bababa sa kalahati ng mga tao sa kabin na ito ang mamamatay. Talagang hindi na kami makakapagtagal, kung hindi na sana kami pumunta para makiusap sa'yo. Alam din namin na unethical ang ginawa namin. Please give me way to survive. Matapos marinig ni Ludahay ang kanilang sinabi, malamig niyang sinabi, hindi ako ang hindi nagbibigay sa iyo ng paraan upang mabuhay. Nakalimutan mo na ba kung sino ang dahilan kung bakit kulang ang ating makain? Ang mga salita ni Ludahay ay nagpaalala sa lahat. Noong una, binigyan sila ni Zhang Yi ng sapat na pagkain. Ito ay dahil palihim na pinapasok ni Zhu Yunke ang higit sa 20 stowaways kaya ang lahat ay hindi makakain ng sapat. Ang grupo rin ni Zaku ang nanguna sa paggamit ng karahasan para sakupin ang maraming pagkain. Bagamat kinasusuklaman si Ludahay, hindi siya ang may kasalanan. Ibig mong sabihin, ang mga taong iyon. Ngunit sila ay napakakapangyarihan, kaya tayo huwag nang ahas na guluhin sila. Walang magawa ang isang kalbong lalaki. Ngumisi si Ludahay, kung hindi mo sila masasaktan, maghintay ka lang hanggang sa mamatay ka sa gutom. Galit na ibinaba ng isang binata sa tabi niya ang kanyang boses, hindi na ako mabubuhay pa, at natatakot pa rin ako sa isang ibon. Kung hindi nila kinuha ang aming pagkain, lahat ay mabubuhay ng maayos. May mga mahiyain pero hindi maganda kung magseryoso. Mamamatay ang mga tao. Saka may mga taga-itaas na nag-aalaga, kaya natatakot akong may mangyari. It's better to be more prudent. It's better to do less than to do more. May isa pang nagmura, paano ko ito matitiis ngayon? Kung titiisin ko pa, mawawala ang buhay ko. Hindi umimik si Ludahay, pinanood lang silang nag-uusap. Sa wakas, may nakaisip kay Ludahay. Kuya Lu, pwede mo ba kaming tulungang magkaroon ng ideya? Ikaw ang pinakamay kaya. Hanggat kaya mo kaming buhayin, papakinggan namin kung ano man ang sasabihin mo. Nakikinig kami kay Kuya Lu. Ang hinihintay ni Ludahay ay ang kanilang mga salita. Sinulyapan niya ang lahat at dahan-dahang sinabi, walang paraan upang malutas ang bagay na ito ng mapayapa. Alam ng lahat sa kanilang mga puso na kung mayroong napakaraming monghe at kulang ang pagkain, tiyak na may mamamatay sa gutom. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong gawing imposible na mabuhay sila. Bahagya siyang yumuko para mas makita niyang mabuti ang mga ekspresyon ng mukha ng lahat. At least kababayan natin at may kapatiran pa rin tayo. Pero hindi magiging magalang sa iyo ang mga yon. As if I can still discuss it with you now. Do you dare to go to Zaku? Nagkatinginan ang isang grupo ng mga tao, paano sila magkakaroon ng lakas ng loob? Malungkot na sinabi ng isang matapang na lalaki, ibig mong sabihin, ibigay mo silang lahat di. Iminuwestra niya ang kamay sa leg. Mas bumilis ang tibok ng puso ng iba. Patayin! Ang ganitong uri ng bagay ay hindi pamilyar sa kanila, at marami sa kanila ay may dugo sa kanilang mga kamay. Ito ay isang pangkaraniwang pangyayari sa Yanliu Island. Ngunit ngayon ay nasa Jinfeng na sila, at marami silang alalahanin sa kanilang mga puso. Kung magiging seryoso ang mga bagay, hindi tayo hahayaang mabuhay ng mga tao sa itaas. Itinaas ni Ludahay ang gilid ng kanyang bibig, may kasabihan na huwag mong sisihin ang karamihan. Kung isa o dalawang tao, itatapon nila tayo sa dagat. Ngunit paano kung magkaisa tayo at gawin ito ng magkasama? Sa ganitong paraan, kahit na gusto ng mga tao sa itaas na kumilos, magkakaroon pa rin sila ng mga alalahanin. Ang mga salita ni Ludahay ay para lamang pakalmahin ang lahat at hilahin sila sa tubig ng magkasama. Siya ay napakatapang, at dapat niyang ipaghiganti si Zaku sa pagkatalo sa kanya. Sa makatuwid, kahit na kailangan niyang ipagsapalaran na mapatay ni Zhang Yi, gagawin niya ito. Ikaw ang magdedesisyon kung gagawin mo o hindi. Nag-cross arms si Ludahay at naghintay ng sagot ng iba. Naroon ang dati niyang espiritu, mukhang walang pakialam. Anyway, kahit magmanok ang grupong ito, siya pa rin ang may say sa pagkain. Sa kabaligtaran, ang mga tao sa. Ang isang grupo ng mga tao ay tumingin sa akin, at ako ay tumingin sa iyo. At sa wakas ay may nanguna upang ipahayag ang kanyang paninindigan. Bastos ka! Tinapik ng isang lalaki ang kanyang hita at mabangis na sinabi, ayokong mabuhay ng ganitong araw sa takot. Malayo pa ang babalikan natin. Hindi tayo pwedeng mahiya palagi. The more we tolerate, the less we will have enough to eat.
May pagkain at inumin sila araw-araw. The more we delay, the more we will suffer. Posible ba na kailangan nating ilagay ang ating buhay sa awa ng iba? Ang kanyang mga salita ay gumising sa maraming tao. Sa ngayon, si Zagu at ang iba pa ay nag-inat pa rin, kaya 2 balde na lamang ng pagkain ang kanilang kinuha. Pero kung magpapatuloy ang mga bagay na ito, tiyak na mas dadami pa sila. Mas naiintindihan nila ang kasakiman ng kalikasan ng tao kaysa sa iba, at lahat ng tao dito ay matalino. Siyempre, kapag nag-isip tungkol sa isyong ito, lahat ay hindi sinasadya. But so far, Zaku is the person they have the most hope of dealing with. Because they can win over Ludahay to deal with Zaku. And because of position issues, they were unable to win over Zaku to deal with Ludahay. Then do it. Anyway, if you continue to delay, you will die. A group of people got bloody and decided to fight the stowaway gang. Brother Lu, when shall we take action? The main force is naturally the fishermen gang headed Eli Ludahay. Ludahay raised his eyelids and said, "Tomorrow, Sunday, is the day to eat meat. Zagu will definitely bring people over to protect the food. You go back and prepare whoever you want. Wait until give the signal, and everyone will come together." Speaking of this, Ludahay's eyes suddenly turned sinister. At that time, whoever dares to leak the news will be regarded as a traitor, or he will be careless when fighting. Ludahay, will stab him to death before I die. Si Ludahay ay nakasandal sa dingding, hawak ang kanyang toothbrush sa kanyang kamay, nakadilat ang kanyang mga mata at hindi inaantok. Niyakap niya ang sarili sa sulok. Ang posisyon na ito ay napakaligtas. Kahit na bigla siyang nakipag-away sa isang tao, masisiguro niyang hindi siya atake mula sa likuran. Siya ay lumaban ng maraming beses at pumatay ng mga tao para sa pagkain sa Yanliu Island. Ngunit sa esensya, hindi niya iniisip na siya ay isang masamang tao. Sinusubukan lang niyang mabuhay at walang mali sa kanya. Mula sa puso, kung kaya niyang mamuhay ng matatag, handa rin siyang tumulong sa iba para maging kakaiba. Ito ang likas na pakiramdam ng makitid na pakiramdam ng mga taong ludong. Kinamumuhian niya ang kasamaan gaya ng pagkamuhi niya dito at pumapatay ng may kasiyahan. Naranasan pa niya ang pagsinta at damdamin ng kanyang mga ninuno. Ang gabi ay kasing dilim ng tinta, at siya ay parang tahimik na paniki, tahimik na naghihintay sa dilim. Lumipas ang gabi at darating ang araw. Ang liwanag ng umaga sa dagat ay mahina at hindi masyadong maliwanag. Ang kabin sa ibaba ay madilim pa, ngunit halos hindi ko makita. Natapos ang almusal ni Zhang Yi at Zukir, at pagkatapos ay naglakad-lakad sila sa deck. Mahigit 10 araw na ang nakalipas mula nang maglakbay, at kalmado ang lahat, ngunit ang intuwisyon ni Zhang Yi ay nagsabi sa kanya na ang palikpik na dragon ay naroon. Laging may kalmado bago ang bagyo. Ang kakilakilabot at malaking halimaw sa malalim na dagat ay matalino at hindi umaatake ng padalos-dalos. Siguro naghihintay ng tamang pagkakataon. Halimbawa, may paparating na snowstorm. Ito ay medyo mahirap para kay Zhang Yi. Gayunpaman, buong tiwala niya sa sarili niyang lakas. Sa isang head-to-head confrontation, ang Fin Dragon ay hindi katugma para sa kanya. Kung hindi, paano siya matatawag na top master sa rehiyon ng Jiangnan? Lumapit si Lao Tian kasama ang kanyang mga tao at Yi. Zhang, umaga. Sinulyapan ni Zhang Yi si Lao Tian at nakangiting sinabi, "Kumusta ka sa barko kamakailan? May kakaiba bang nangyayari?" Nag-isip sandali si Lao Tian at umiling. Lahat sila ay tapat, iyon ay ang ilang mga dayuhan sa Yanliu Group na madalas magdaldalan. Hindi na mahalaga. Kapag nakarating na sila sa Pampang, ipadala mo sila sa iyong base at hayaan silang tumapak sa generator. Mahinang sabi ni Zhang Yi. Ngumiti si Lao Tian at tumango. Oh, ila the way. Magpahanda ng mop. Kailangan nating linisin ng maigi ang kabin ngayon. Natigilan sandali si Lao Tian, araw-araw namin itong nililinis at hindi marumi ang kabin. Isang makahulugang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Zhang Yi. Humiga siya sa rehas at tumingin sa dulo ng dagat at langit sa di kalayuan. Magiging kapaki-pakinabang ito. Hindi alam ni Lao Tian kung ano ang gustong gawin ni Zhang Yi, ngunit ginawa niya ang sinabi sa kanya. Inikot ni Zhang Yi at Zukir ang bangka at nagplanong bumalik. Nga pala, kumusta ang sanggol na si Zuyong kay kamakailan? Kaswal na tanong ni Zhang Yi. Nang marinig ito ni Zukir, humagalpak siya ng tawa.
She shook her headlessly. Yung dalawa, pinagsisisihan ko na at gusto ko nang mamatay ngayon. Lahat sila ang pinakamatandang babae ng mga opisyal na pamilya. Sanay na sila sa layaw at layaw. Laging inaalagaan sila ng iba. Paano nila maaalagaan ng iba? Not to mention the two eldest ladies, kahit isang ordinaryong tao ay sumasakit ang ulo sa isang 1-year-old na bata na ganyan. Sa huling pagkakataon na pumunta ako sa isang doktor para sa batang nagngangalang Tommy, 2 tao na nag-aalaga sa kanya ay kakilakilabot. Naglalabas si Sunuansi ng kanyang mga lampin habang umiiyak. Si Zhang Yi ay may masayang ekspresyon sa kanyang mukha. Kahit lalaki siya, gusto pa rin niyang makarinig ng ganitong chismis paminsan-minsan. Ito ay talagang kawili-wili. Respect her fate and give up the complex of helping others. Let's wait and see. It will be at least a month and a half bago tayo bumalik. Guess how long they can persist. Naunawaan ni Zukir na hindi tutulungan ni Zhang Yi silang dalawa. Hindi rin ako papayag na tumulong ang iba. Naisip niya ito at walang magawang bumuntong hininga, sa palagay ko ay tatagal pa ito ng kalahating buwan. Babagsak sila. Umiti si Zhang Yi at sinabing, hindi ito magtatagal. I bet na babagsak sila sa loob ng 1 linggo. Nanlaki ang mga mata ni Zukir, hindi kaya. Sa tingin ko ay hindi pa sila umabot sa ganoong antas. Pinikit ni Zhang Yi ang kanyang mga mata, likas na malalaman mo pagdating ng panahon. Lumingon siya para tingnan si Zukir at mapaglarong sinabi, paano kung tumaya tayo? Tignan natin kung sino ang mas tumpak na mahulaan. Ang malalaki at matatalinong mata ni Zukir ay umikot at kumpiyansa niyang sinabi, nananatili pa rin ako sa aking opinyon. Ano ang pinagpustahan mo? Masasabi mo ba sa akin? 2 beses na tumawa si Zhang Yi, kung manalo ako, gagawin mo eh. Sumandal siya sa tenga ni Zukir at may sinabi. Nanlaki ang mga mata ni Zukir, ang ganoong bagay imposible, di ba? Kailangan mong subukan ang lahat at kailangan mong maniwala sa iyong potensyal. Sinuri ito ni Zukir sa kanyang isipan at nadama na mas malaki ang tsansa niyang manalo. Pusta lang, pero kapag nanalo ako, makukuha mo. Ang tiyak na taya sa pagitan ng dalawa ay ipinahayag sa aklat. In short, nagkaayos na silang dalawa. Sa pagbabalik, nakasalubong nila sina Zhu Yunke at Sunuansi na mukhang haggard. Mukhang hindi na pino ang dalawa ngayon kaysa dati. Alam mo, pagdating mo, gaano man kalamig ang panahon, dapat ipilit ni Zhu Yunke na magsuot ng light makeup araw-araw para mapanat. Pero kamakailan, para maalagaan ang bata, hindi sila makatulog ng maayos magdamag. Kaya parati siyang pagod sa pag-isip. Not to mention makeup, I'm afraid na matagal na rin akong hindi nagpapalit ng underwear. Ngunit, malamang na mas excited si Fatih Xu kung narito siya. Magandang umaga, Miss Zhu, Miss Su. Ngumiti si Zukir at itinaas ang kanyang kamay para batiin sila. Magalang na tumugon ang dalawa nang makita nila si Zukir, ngunit nang tumingin sila kay Zhang Yi, medyo nalungkot sila. Bilang kapitan, matutulungan sila ni Zhang Yi na malutas ang lahat ng kasalukuyang problema sa kaunting tulong lamang. Pero sadyang hindi sila tinulungan ni Zhang Yi na parang nanonood ng magandang palabas. Mapapatingin kaya sa kanya ang 2 matandang babae? Wala ring pakialam si Zhang Yi. Nang makita silang natapos na ang kanilang pagkain at bumalik sa kanilang mga silid upang kumain, bigla siyang nagtanong. Ira the way, nakabisita ka ba sa lower cabin kamakailan? Bahagyang nagulat sina Zhu Yunke at Sunuansi. May bakas ng pagkalito sa kanilang mga mata. Kailan pa nagkaroon ng pakialam si Zhang Yi sa kapakanan ng ibang tao? Bahagyang sumimangot si Zhu Yunke, at pagkatapos ay naalala niyang may iba pa pala. Sa huling pagkakataon na mabait silang pumunta upang maghatid ng pagkain, lubos silang natakot sa mga baliw na nagugutom. Mula noon, hindi na nangahas ang dalawa na ipakita ang kanilang pagmamahalan. At dahil sa sakit ni Tommy, wala na silang panahon para alagaan siya. Gayunpaman, sa tingin ko ang mga taong iyon ay hindi mamatay sa gutom, kaya hindi ito dapat maging isang malaking problema. Hindi ako nakapunta dun nitong mga nakaraang araw. Ano bang problema? May problema ba? Curious na tanong ni Zhu Yunke. Ikinalat ni Zhang Yi ang kanyang mga kamay, ayos lang. Sa pagsasalita, walang kinalaman sa akin ang bagay na ito. Tutal, ikaw naman ang naghatid sa kanya. Tingnan mo kung gaano ka ka-leisure, siguradong nalutas mo na ang problema nila sa pagkain. Don't worry, masyado akong madaldal.
Inilibot ni Zhu Yongke ang kanyang mga mata kay Zhang Yi. Kung hindi mo ako tutulungan, kukutyain mo ako dito. Zhang, hindi ba pwedeng mas mapagbigay ka? Itinaas ni Zhang Yi ang kanyang mga kamay bilang pagsuko at nakangiting sinabi, Okay, hindi ko na dapat itanong. Pagkatapos niyang magsalita, kinuha niya si Zhu Qi'er at umalis. Tumingin si Zhu Yongke sa kanyang likuran, ngunit malabong naramdaman na may mali. Baka may nangyari sa kanila. Pumunta si Zhu Yongke sa crew at nagtanong tungkol sa sitwasyon sa ibaba. Nagkibit-balikat ang crew member, ano kayang mangyayari sa kanila? Nag-aaway lang sila ng makakain. May patay ba? Zhu Yongke was a little worried. No one should be dead. The crew member replied casually. If a person is dead, he will definitely not be able to hide it in such closed environment. The smell was too obvious. Zhu Yongke felt relieved and said, well, that's good. Maraming salamat mga bossing. Sa mga di pa nare-subscribe ay mag-subscribe na kayo sa ating munting channel. Salamat.